Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Siguraduhin nyo lang gising kayo mamaya, ha? Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng magandang training. Amen, magandang training. Hindi po madaling training. Kaya nga, training nga eh. Amen? Salamat sa Panginoon sa BHBC. Salamat sa Panginoon sa Man of God na pinagkaloob sa atin na nagkaroon ng pananaw sa ganitong institusyon na i-train ang mga tinawag ng Panginoon. Amen. Alright, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa ng Bible. 2 Timothy chapter number 3. Amen. 2 Timothy. Balik po kayo. Instead na 3, 2. 2, 3. Okay, just one verse. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter number 2, verse number 3. Kung nandiyan na kayo, say aloud, Amen. Amen. Let's read it together. Verse number 3. Ready? Read. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness. Pag pinag-usapan ang hardness, ang sabi ng Biblia, endure. Pag pinag-usapan ang endure, sabi ng Bible, hardness. Amen? Dapat ay tiisin yung hirap as a good soldier of Jesus Christ. Sapagkat alam natin na tayo ay nasa training. Hindi pa ho ito ang paglilingkod. Naniniwala ba kayo? Pag ikaw ay nag-aaral sa Bible School, hindi ibig sabihin naglilingkod ka na. Tama ho ba, Ma'am Beata? Tama ho ba? Amen. Tama yun eh. Parang nagsisimba. Hindi pag ikay nagsisimba ay naglilingkod ka na. Amen? Ang paglilingkod ay pagkatapos magsimba kung ano yung gagawin mo para sa Panginoon. Unless kung ikaw ay merong ministry. Pero pagka ikaw ay tagapagpainit lang ng upuan, wala ka pang ginagawa. Kundi ang magpainit ng upuan. Ang pag-aaral sa Bible School ay paglalaman lamang ng kaalaman para gagamitin natin sa tunay na paglilingkuran. Training. Hindi porkit ikaw ay nag-aaral na magpulis ay naglilingkod ka na sa bayan. Nag-aaral ka pa lang. Amen? Hindi porkit ikaw ay nag-training sa pagiging sundalo ay lumalaban ka na sa gera. Training pa lang yun. Pero bakit may mga nakikita tayong training pa lang, sinusukuan na? Ang Bible School ay training ground. Amen? Training ground. Nilalamnan, tinetrain, tinuturuan tayo dito sa Bible School. Ito po ay school pa lang. Hindi lang ha, hindi lang. Kumbaga, nandun ka pa lang sa sitwasyong ikaw ay tinuturuan. Pero bakit parang ayaw mo na? Ayoko na. Mag-aral. Ang hirap. Oh. Amen. Nakakahiyang isipin na merong mga nasa training pa lang ay magkukwit na. Ibinagsak lang sa subject, di na ako papasok. Nag-aaral na nga, binagsak pa. Saan ka naman nakakita nag-aaral, binagsak? Amen. Baka nananaginip ka lang. But listen to me, training lang po tayo. Nung kami nag-aaral sa Bible School, tinrain po kami.
salamat sa mahirap na training. Pag mahirap ang training, madali lang sa labanan. Amen? Pero pag mahina sa training, mahirap ang labanan. Kaya mahirap kasi hindi mo nakuha yung training. Amen. Nagpapaupo pa po ba dito bago mag-preach? Okay. Tayo muna mag-pray. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming nabasa. Pagpalain niyo po ang mga Bible students. Salamat sa mga teachers na nagiging available po ang kanilang oras para sa pagtuturo at pagtitrain sa mga estudyante. Tulungan niyo po na matake namin ang hardship sa panahon na kami po ay tinetrain sapagkat meron pong totoong labanan sa labas, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na makuha po namin ang dapat naming makuha. Kagaya ng ang sinasabi ng aming pastor, get what you can get and learn what you can learn. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pangangaral ng iyong salita. Tulungan niyo po. Encourage your people, O God. Sa kanang akin, wala po akong magagawa. I just want to be a help and a blessing sa mga estudyante, Panginoon. Maging sa bawat isa na magiging recipient ng mensaheng ito. Tulungan niyo po kami, kayo maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po maupo. Amen. Sabi ng Word of God, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Gusto kong pamagatan ang mensahe, endure hardness. A simple title, endure hardness. Tiisin mo. Amen. Magtiis ka. Magtiyaga. Manatili. Amen. Sapagkat ang training na meron po tayo ay hindi po biro. Oh, hindi ho ito joke. Amen? Kasi ang laban na ating sasuungin sa labas ay hindi rin po joke. Amen? Yung iiwanan mo ang pamilya mo, amen? Iiwanan mo ang simbahan mo, pagkatapos ay isa-send out ka sa isang lugar na wala ka namang kilala. Amen? At dadalhin mo yung training na nakuha mo sa BHBC, training na nakuha mo sa pastor mo, training na nakuha mo sa simbahan mo, hindi po madali yun. Pero salamat sa Panginoon, dito tayo po ay sinasanay. Amen. Sinasanay. Isang sundalo, isang batang lalaki ang nangarap na maging sundalo. Noong panahong siya ay naging sundalo niya, akala niya ay puro karangalan, uniforme at medalya ang buhay ng isang sundalo. Ngunit nang siya ay sumailalim sa pagsasanay, naranasan niya ang matinding init ng araw, mahabang marcha, kulang sa tulog, mabibigat na dalahin at mahigpit na disiplina. Minsan ay sinabi niya sa kanyang commander, Sir, napakahirap po pala ng maging sundalo. Ngumiti ang commander at sumagot, kung gusto mo ng komportableng buhay, hindi ka dapat naging sundalo. Ang tunay na sundalo ay hindi sumusuko, amen, sa galing, o hindi nasusukat sa galing at di sumusuko sa laban at di nasusukat sa galing at pagmamadali sa laban, kundi sa katapatan niya kapag mahirap ang sitwasyon. Ang sabi ng Biblia sa Luke chapter number 9, verse number 22, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and the scribes and be slain and be raised the third day. Verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. Verse 24, for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and his fathers and of his angels. Mapatid, ang buhay Kristiyano ay yan po ay training. Amen. At ang buhay estudyante, tayo po ay hinuhubog sa isang landas na isang araw ay tatahakin natin kung anong natutunan natin dito, yun din ang i-apply natin pagka tayo ay nasa tunay na laban. Amen. Hindi pinangako ng Panginoong Jesucristo na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. May mga pagsubok,
pagtitiis at pagsasakripisyo, ngunit ang mabuting kawal ni Kristo ay hindi sumusuko dahil sa alam niyang ang kanyang commander ay kasama niya at may gantimpalang naghihintay sa mga nananatiling tapat. Amen. Listen to me very carefully. Kung tayo po ay mananatiling tapat at magpapatuloy at iti-take natin ang training na ating ginagampanan ngayon, isang araw sa battlefield, hindi ka po masyadong mahihirapan. Bakit? Iginawa mo na yung training eh. Kung ano yung ginagawa mo dito, yun din ang gagawin mo doon sa labas. Ang sabi ni Pastor Ed, get what you can get. Ang sabi ni Pastor Ed, if you cannot do it here, you cannot do it there. Kung hindi mo nagawang gumawa, maglingkod, mag-soul winning, kung hindi mo ginawang magtiis habang ikaw ay naririto, paglabas mo, hindi mo rin magagawang magtiis. Amen? Kaya nga sa buhay, hindi na nga ako ang Panginoon ng ginhawa sa paglilingkod. Pero sa iyong gagawin, ikaw mismo ang makakadistinguish ng ginhawa habang ikaw ay naglilingkod. Dahil kinuha mo ang training. Are you still there? Amen. Kaya nga, ang tunay na kawal ni Kristo, hindi tumitigil. Pagka nahirapan, hindi nagkukwit. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi ka magkukwit. Amen. Sinabi mo dito sa altar na ito, na ikaw ay tinawag ng Panginoon, na sinabi mo sa Panginoon, na ibibigay mo ang iyong buhay, pero bakit ngayon ay ayaw mo na? Amen. You have to take the challenge. Amen. Ang challenge ng pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng Biblia, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Kaya nga ang tunay na kawal ni Kristo ay hindi tumitigil dahil sa hirap. Lalo siyang tumitibay dahil alam niyang ang Panginoon ang kanyang kalakasan. Amen. Ang kanyang kalakasan ay ang Panginoon. Hardship does not destroy a faithful Christian. It develops one. Amen. Hindi po yung hardship ang sisira sa faithful na Kristiyano. Yung hardship ang magte-train sa kanya gamit ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Are you still there? Amen? Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians 15:58, thou therefore endure hardness. Thou therefore, ano ba sabi ng Bible? Okay, therefore, hindi, yun muna ang 1 Timothy. 2 Timothy chapter 2, verse number 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, 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 hindi natitinag, kahit na may problema, kahit na may struggle, kahit na walang laman ang sikmura, amen, kahit na puyat ka na, kahit na pagod ka na, kahit na nahihirapan ka, sabi ng Biblia, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Thou therefore endure hardness. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Listen to me, brethren, your labor is not in vain in the Lord. Salamat sa Panginoon. Year 2001. Year 2001. Nag-start po ako mag-aral sa Bible School. Nag-full time ho kami year 2000. Ang sabi ko sa mother ko, Nay, sa simbahan na po ako titira at kami po'y mag-aaral sa isang kolehiyo. Wow! Sa isang paaralan. At sabi ng mother ko, anong kurso mo naman? GIT po. Ano yung GIT? Graduate in Theology. Okay, sabi ko, tsaka ko na lang po explain. Okay? Inaasahan ng mother ko na year 2000, pasukan ay papasok po kami. Pero sabi ng pastor namin, okay, wala mo nang papasok. Magko-construction tayo. Building construction. Alam niyo magandang nakaranas ng building construction. Lalo na kayong mga lalaking ang gaganda ng kutis nyo. Kayong mga lalaking ang mga daliri nyo yung malakandila. Wow! Daig pa yung mga babae. Nakita ko yung post na, totoo ba yun? Yung post sa nobeleta? Yung babae ang tagasalo ng balde ng halo?
Sino yun? Nandito ba yun? Sino yun? Sino yun? Ay, ikaw yun? Pambira, ikaw ba yung nagsasalo ng halo? Ng balde? Pambira, salamat sa Panginoon. Nararanasan nila yun doon. Nung kami sa Santa Cruz, hindi bine-baby ang mga babae. Hindi rin bine-baby yung mga lalaki. Pero ngayon, maraming mga Bible student lalaki, baby ang dating nyo. Na hindi kayo marunong maghawak ng pala, na hindi kayo marunong maghawak ng martilyo, samantalang sinasabi natin na tinetrain tayo sa gawain ng Panginoon. Yung mga babae noon sa amin sa Santa Cruz, sila po ang tagapagpala ng buhangin at saka ng graba. Sila rin ang tagapaghakot ng hollow blocks. Babae yun, kapatid, babae yun. Salamat, yung mga babaeng yun, hanggang ngayon, nandun pa rin. Alam niyo kung bakit? Tinake nila yung hardship. Tinake nila yung training. Kaya nga, hindi porket nag-aaral ka sa Bible School, ay puro ballpen lang ang hawak mo. May mga pagkakataon, kailangan mong humawak ng martilyo, ng pala, ng bareta, ng piko, kailangan mo mag-grinder, kailangan mo mag-barena, kailangan mo mag-welding, at kung ayaw mo mag-welding, ikaw ang iwe-welding. Amen. Training. Hindi ho dapat tayo namimili ng trabaho. Pastor, maglalaba po kami. Wala po kaming washing machine. Hindi po ba provided ng simbahan yon? Oy, umuwi ka muna. Baka may mga Bible student, di alam yung washing board. Ha? Nung kami sa Bible school, nung kami ay nag-aaral sa Bible school, kami ho ang, talaga namang, kami po ho ang, yung mga bawal sa amin ang maglalaba ng amoy, labahin pa rin pagka sinampay. Sabi nung pastor namin, yung mga damit ninyo, ulitin nyo. Ang babaho. Maraming mga Bible student, ganun. Hindi pa pinapawisan, ang babaho na. Bakit? Kasi wala yung training. Ang training po natin, hindi lang yung pag-aaral sa Bible School. Maganda yan. Alam mo yung mga bagay na yan. Pero dapat yung practical training, alam mo rin. Kaya nga marami mga, anong tawag doon? Student of the year. Amen? Pero ilan lang, mabibilang lang sa daliri, yung mga nagpatuloy at ginagamit ng Panginoon mightily. Yung iba nag-compromise na. Dahil minaster nila yung training, yung Biblia. Maganda naman yun. Pero hanggang dito lang, hindi nila napapasok sa puso. Are you still there? Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Hardship does not destroy a faithful Christian. It develops one. The strongest soldier are not those who avoid battles, but those who endure them. Kaya nga mapatid, endure hardness. Endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Amen. Kaya nga, do not be surprised by trials pagka ikaw ay nasa training. Oh, bakit ganito? Kala ko ba mag-aaral ako sa Bible School? Nung time na yon, pambira, mag-aaral kami sa Bible School, pero ang pinasok namin, 1 taon kami nag-construction. Sabi ng nanay ko, minsan umuwi ako, sabi niya, Nak, nag-aaral ka ba? Hindi ako sumagot. Sabi niya, mainit ba sa school nyo? Sabi ko, bakit ho? Bakit ang itim mo? At saka bakit parang puro simento yung mga kuko mo? Sabi ko, Nay, training po, training. Hindi niya alam yun, training. Anong training? Basta training po. Hindi niya alam na hindi kami nag-aral. Dahil nabatad kami sa pagbubuhos nung puting, ng poste, ng biga, at doon din ako na-train mag-hollow block, doon ako na-train maging karpintero, doon ako natuto lahat. Sabi ko, walang pangit na bagay na nangyayari dito sa simbahan. Lahat ng pinagdadaanan at inuutos ko, aalamin ko yan, pag-aaralan ko. Kung hindi ko alam, pagsusumikapan kong matutunan dahil alam ko isang araw, ito'y magiging pakinabang sa akin. Kung hindi ko nagawa noon, hindi ko rin magagawa ngayon. Salamat sa training. Kaya nga kayong mga namimili ng training, okay, guard, guard lang ako, guard. Guard lang ako. Yun lang gagawin ko, guard.
Alam niyo po ba, mapalad nga kayong mga guard ngayon eh. Sino mga nag-guard? Taas ang kamay. Nag-guard. Oh, yan. Amen. Kayo mga nag-guard, pinapakain din ba kayo? Nakain din kayo? Nakain din kayo? Hindi ata. Nung kami gwardiya sa church, alam niyo, pagka kami gwardiya, kami nang bahala sa pagkain namin. Kasi nung time na yun, talaga namang transition na wala ang pastor namin noon. At kumbaga, marami ring nawala. Noong panahong yun, pag may bigas, masaya na kami noon. Pag may ulam, bahala na kami doon. Kaya nga kung may kanin, mapalad ka. Pag walang kanin, yun lang. Problema mo na yun. Siyempre, discartology. Pag walang pagkain, ng araw na yun, fasting. Nandun kami sa altar, nagpe-pray. Hindi kami nagpapaawa, nagpe-pray kami. May mga time na ang gwardiya noon, one day. Pag akong gwardiya maghapon, walang pagkain. Yung isang gwardiya, walang pagkain. At that time, nung panahong yun, yung mga member, naturuan sila na pagka may nag-visit na worker, pinapakain nila. Kaya yung gwardiya, sa simbahan, walang pagkain. Nung time na yun. Pero sanay kami, okay lang yun. Pag kumulo ang tiyan, isa lang alam namin, lilipas din yan. Amen? Ang gutom na lipas. Yung iba pagka nagutom, nagbabackslide na. Ilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon at ng mga nakaraang panahon na dahil sa paggutom, dahil sa gutom ng sikmura, lumayo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya nga po, endure hardness. Endure hardness. Amen. God often use hardship as His classroom for building character. For building character. That is classroom for building character. Kaya nga po, endure hardness. Number 1, endure hardship without quitting. Endure hardship and hardness without quitting. Amen, dapat, pagka tayo ay merong hardship, pagka tayo may hirap sa buhay, pagka tayo nasa training, dapat walang magkukwit. Amen. Magkaroon tayo ng attitude na hindi magkukwit dahil mahirap. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Salamat sa Panginoon. Noong panahon namin, salamat sa Diyos, na ikukwento ko kasi nangyari. Wala naman akong ibang ikukwento, kundi yung nangyari sa amin noon. Naalala ko noon, ang pagkain po namin noon ay nagkaroon ho kami ng first year, wala kaming pagkain. 10 pesos lang, 1 year yon, 10 pesos ang budget namin sa food. Pero nung second year kami, nagkaroon na kami ng rice cooker. Pero meron kaming bigas, ambagan kami. Pagkatapos, ang ulam namin po ay meron kaming 10 pisong pang-ulam sa loob ng 3 araw. 10 pesos na ulam sa loob ng 3 araw. Ang gagawin namin noon, uso pa noon yung tokwa. Sino nakakaalam ng tokwa? Taas ang kamay. Okay, wow. Yung iba hindi na alam yung tokwa. Ang gagawin namin, gagayatin namin yon ng maliliit, pagkatapos isasangag namin, pagkatapos isangag, magagawa kami ng toyo, pagkatapos may sili, and then may sibuyas, and then magkabukod yun. Okay? Ang gagawin namin, kakain kami doon ng gabi, ng Monday, doon sa kitchen. Makikita kami ni Sir Jess noong time na yon. Sir Jess, kaibigan namin yung Sir Jess. Pagka kailangan namin ng siya lang ang tawagan namin. Okay, Panginoon naming Jesus. Okay. Si Sir Jess, nakita niya, kasi nandun kami nakain. Pambira, mga taga Santa Cruz talaga, ang yaman. Kasi nandun yung aming mga pagkain. May kanin, may Tupperware, nandun yung tokwa. Pagkatapos ang gagawin, sasabihin namin, Sir, kain po kayo. Kain naman si Sir Jess, pambira, sayang to. Ang dami pa nito, sarap kaya nitong tokwa. Sasawsaw niya doon sa toyo na may sili. Pagkatapos kain siya, ba't di nyo kinakain? Nung malapit na maubos, sabi ko, Sir, kasi pang 3 days po namin yan eh. Yes, pang 3 days talaga namin yun. Nakabudget po yun. 3 pirasong gayat ng tokwa, 1 meal. Ibabatad lang namin sa toyo. Kaya sabi nung mauubos na, sabi niya, pambihira kayo. Bakit di nyo sinabi yan? Sige, bukas, ako bahala sa ulam. Yun. The following week, inalok na naman, Sir, kain po. Iniisahan nyo lang ako para kayo makaiba ng ulam.
Pero yun yung ginagawa namin. Hanggang sa nasawa kami sa tokwa, alamang naman. Amen. Alamang, sino nakakaalam ng alamang? Yan. Sa amin, tiny shrimp yun eh. Okay? Yung alamang, gigisa namin yan, walang kamatis, puro sili. Pagkatapos yun, kakainin din namin, 3 araw yun. Pero nung magkaroon na kami ng eksema, tinigil na namin yun, mga kapatid. Amen? Pero alam niyo po, doon kami nabuhay. Pero okay lang yun. Walang problema sa amin ang pagkain. Pag may pagkain, kain. Pag wala, tigil. Ganun lang. Salamat sa Panginoon, hindi kami nakapag-isip na mag-quit dahil sa hirap. Amen? Dahil alam namin, and it shall come to pass. And it shall come to pass. Ba, nung 3rd year, pambira, may tasty na kami yan. May palaman na kami. Nung 4th year, hayahay na ang buhay namin. Kailangan malampasan yung 1st year. Sino mga 1st year? Taas ang kamay. 1st year. May hardship. Amen? May hirap talaga. Ganyan talaga ang buhay. Pero kailangan magtiyaga. Dapat maiwanan nyo yung 1st year. Isang araw, goal nyo na maging 2nd year, maging 3rd year, maging 4th year, maging 5th year, 7th year, 8th year, 10 years. Amen? Ganyan ang kalakaran ngayon. Pero kapatid, hindi naman pabilisan eh. At hindi rin naman patagalan, ha? Okay, kung hindi pabilisan, hindi rin patagalan. Amen? Basta ang isipin mo, walang magkukwit. Amen? Endure hardship without quitting. Amen? Stay focused on God's calling. Romans 11:29, for the gifts and calling of God are without repentance. Amen? Hindi nagbabago ang panawagan ng Diyos. Tinawag ako ng Panginoon, hindi hanggang gusto ko. Tinawag ako ng Panginoon hanggang gusto ng Diyos na tumawag sa akin. Kaya nga may mga pagkakataon gusto ko na mag-quit, pero iniisip ko, tinawag ako ng Panginoon. At minsan nasabi ko, hindi hanggang gusto ko. May mga time na gusto ko nang tumigil, pero gusto pa rin ng Panginoon na ipulfill ko yung panawagan ng Panginoon. I need to keep on going. Amen. Stay focused on God's calling. Amen. We are called to be a good soldiers. Kaya nga sabi ng Biblia, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Maraming mga soldier pero hindi good. Sino ito? Ito yung mga soldier as Christians and soldiers of Christ na nag-quit. Ito yung mga Kristiyano, tinawag silang soldiers of Christ na nakipag-compromise. Ang sabi ng Biblia, meddle not with them that are given to change. Amen. Kaya nga mahirap gumaling eh. Pagka gumagaling na, naghahanap na ng ibang company. Amen. Kaya nga hindi porket magaling ka na, maghahanap ka na ng ibang kasama. Are you still with me? Amen. Pag napagalitan na, kayang mahirap yung may reservation. Kaya nga ako, ang kaibigan ko, yung mga Kristiyanong good. Yung Kristiyanong alam kong hindi nakipag-compromise. Yung mga Kristiyanong alam kong walang kaugnayan sa mga rebelding Kristiyano. I'm sorry to say, kailangan kong sabihin, ang gusto kong maging kaibigan ay mga Kristiyanong walang kaugnayan doon sa mga nag-compromise. Amen. Pagka ngayon, ang mga kateks mo ay yung mga Kristiyano nag-quit, na nagsama-sama sila, they are what we call rebel group. Isang araw, pag napagalitan ka, wala ka ibang pupuntahan kundi sila. Amen? Pangalanan natin. Grupo ni, hindi, wag na ho. Amen? Yung mga dati nyong kasama, mga dati nyong nakikita, yung mga kapansin-pansin, wow, grabe, kakaibang galing siguro meron siya. Bakit kaya siya nandun sa ganong ministry? Bakit kaya siya yung napiling doon mag-involve? Oh, listen to me. Kaya nga, mahirap pagka gumaling. Amen? Kaya nga, bilang mga mananampalataya, huwag nating i-goal. Huwag tayong makipagkaibigan sa mga taong lumayo na sa ministry ng CBBC. I'm sorry to say, that is what we call reservation. Amen. Huwag mong i-betray. Amen. Ang natutunan mo at ang BHBC. Huwag kang maghudas.
Amen? Di humura yon, si Judas. Pinagkanulo nila ang Panginoon. Amen? Yung natutunan mo, tinuruan ka kung ilang taong ka tinuruan dito, pagkatapos, pagka-graduate mo, ang goal mo lang pala, sumama sa ibang samahan. Amen? Ang tawag sa iyo, walang paninindigan. Ang tawag sa iyong estudyante lang, kaya ka naging estudyante, ay pumapasok. Amen? Pero nung makagraduate ka, hindi mo naman alam kung talagang ikaw ay nakatapos. Amen? Nakagraduate ka, pero hindi mo alam kung ikaw ay nakapasa. Graduate ka na nga, pero nag-quit ka naman sa ibang mga ministry at nagpunta ka sa ibang lugar. Ang tawag sa iyo, graduate, pero hindi nakapasa. Pastor, paano malalaman na nakapasa? Hanggang sa bumalik ang Panginoon, mananatili ka. Yun yung mga taong tunay na nakapasa. Are you still with me? Amen? Kaya nga magpatuloy tayo, magpaalalahanan tayo na pagka tayo nasisinsay sa ating paninindigan, dapat handa kang magpaturo. Amen? Don't quit! Stay focused on God's calling. Stay focused on God's commission. Amen? Matthew 28, verse number 19 to 20, tayo ay mangaral ng Ebanghelyo. Amen? Go ye therefore and preach all nations. And teach all nations. Amen? Preach the gospel. Yan yung commission ng Panginoon. Stay focused on His command. Amen? Faithfulness is proven. Amen? Kapatid, faithfulness is proven. Hindi lamang or during difficult times, not easy time. Faithfulness is proven during difficult times, not easy time. Madaling magpatuloy pagka easy time. Pero pagka hard time na, mahirap na. Yung nandiyan ka na, napagalitan, dinidisiplina ka na. Amen? Yung parabang pinapagalitan ka kahit di mo kasalanan, pero hindi mo alam na tinetrain ka lang pala at tinitingnan ang karakter mo. Ano ang magiging response mo, Brad, pag pinagalitan ka ng pastor mo na hindi mo naman kasalanan? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Papatuloy pa rin. Pag pinagalitan ka, Brad, involved ka naman, active ka naman, pinagalitan ka, anong gagawin mo? Papatuloy pa rin. Yan ang kailangan. Pero ang tamang sagot niyan is humility. Pag pinagalitan ka, magpakumbaba ka. Whether kasalanan mo o hindi. Sorry po. Sorry po. Amen? Hindi mo kailangan magpaliwanag. Just say sorry. Minsan pagka tayo nagpapaliwanag, doon pa lumalabas yung ating pagyayabang, hindi ko naman kasalanan ah. Amen. Stay focused on God's commission. Stay focused on God's calling. Stay focused on God's command. Amen. Faithfulness is proven during difficult times, not easy time. Amen. Number 2, endure hardship quietly. Endure hardship quietly. Alam niyo po, ang katotohanan po nito, hindi natin kailangan laging nagpapaliwanag. Hindi natin kailangan laging alam ng iba ang ating pinagdadaanan. May mga moments sa buhay natin, it's between you and God lamang ang nakakaalam kung bakit ka nagpapatuloy. Amen. Hayaan mo na lamang na malaman nila in the process of time. Hindi yung, baka hindi nyo alam. Yung hardship ko. Wow. Ako naglalaban ng damit ko. Wow. Ay, alam nga namang ako maglaban ng damit mo. Yun ang hardship sa'yo. Amen? Baka hindi mo pa nararanasan na wala kang pagkain maghapon. Pagkatapos uutusan ka pang mag-construction. Pagkatapos pag hindi pa maayos, ay ikaw ay papagalitan at ipapaulit sa'yo. Hindi ka papatulugan hanggat hindi tapos. Sige lang. My pleasure. My pleasure.
My pleasure. Amen. Live for God's approval, not man's approval. We are not here to be recognized. Amen. We don't care about recognition. Amen. We're here for training, not for recognition. Amen. Hindi man lang ako na-recognize sa church. Si pastor, hindi man lamang ako nire-recognize. Hindi man lamang ako na shout out sa preaching. Oh. Hello. Nandito ka ba para i-shout out? Ha? O ating pong patayuin si ano? Ha? Ang galing niya. Wala ka ng reward sa langit. Tapos tatayo ka pa. Ako pa. Alam mo, walang puwang sa ministry po ang yabang. Aho. Alam nyo, ang yabang, pagka yan ay sinama mo sa ministry, maglalayo yan sa standard ng iyong buhay pananampalataya. Kung may ma-accomplish man tayo, glory to God. Hindi po tayo. Alam nyo, ang isang ikinababagsak ng Kristiyano, minsan hindi hardship. Oho. Minsan, praise ng tao. Wow, si Pastor Jerry, pambira, baka hindi nyo kilala yan. Pag hindi ka marunong magdala ng mga ganyang bagay, delikado ka. Kaya ayoko yan eh. Ayoko ma-recognize ng mga bagay na ganyan. At ayaw natin. Walang malakas sa bagay na yan. Amen? Dahil ngayon na paglalabanan mo pa, pero isang araw, pag upo mo, pambira, totoo kaya yun sinabi nila? Parang feeling ko nga, ang laki na nang nagagawa ko. Pag pinasok ka na ng kayabangan, yan na ang magwawala sa iyo sa ministry. Amen? Ako po, nung ako ay nasa Santa Cruz, office boy po ako, mga kapatid. Office boy. Kasi lagi ako na-office. Isang kibot ko, kasi laging ako yung naging apple of the eye ng aming OIC. Mali yung tayo mo. Punta ako sa office. Paghalit ako, mira. Yung t-shirt mo, lousy. Punta ka sa office. Ay, hip-hop ba naman? Nagtaka na nga, nakalawlaw lang na ganun. Office pa. Lowish yung pantalo mo, punta ka sa office. Pambihira. Hindi maayos yung katwira mo, punta ka sa office. Lahat na. Sabi niya, hindi maayos ang mukha mo, hindi punta ka sa office. Sabi ko, sir, normal to. Tawa-tawa kayo, pare-paresan tayo ng mukha. Amen? Kaya office boy. Pero alam nyo, hindi ko tinake yun as persecution or hardship. Sabi ko, wow, privilege for me na lagi ako nasa office, kinakausap, at bawat tinuturo sa akin, hindi ko yan binabaliwala. Sir, mali po pala yan. Ano sa palagay mo? Ganun ang mga sagot sa, ano sa palagay mo? Hindi po, sir, mali na naman ang sagot mo. Pambira, sir, tinatanong ko lang po. Galit ka? Ganun sa amin nun. Galit ka? Nangangatwiran ka? No, sir. Sorry po. Yan ang ganyan ang sagot. Kaya lahat na lang na, punta ka sa office. Agad yun. Sir, sorry po. O sige, labas na. Umira. Ganun lang pala. Oh? Kaya nga, pag marunong kang mag-sorry, kaya mali o hindi, walang problema. Tinetrain ka lang na sumagot ng maayos at mabuhay bilang maayos na mananampalataya. Amen. Hardship reveals whether our faith is genuine or merely convenient. Amen. Kaya nga, endure hardship quietly. Amen. Don't say a word that Satan think he is winning. May mga pagkakataon, discouraged ka dahil sa problemang nararanasan mo, huwag kang magsasabi ng parang ayaw ko na. Oh, listen to me.
Amen. Paunawa. Don't say a word that Satan think he is winning. Yan yung mga word na inaabangan ng dyablo para marinig niya. Alam na niya ang gagawin sa'yo. Ipifeed niya. Isusustain niya. Alam ko na ang gagawin ko dito. Nakapagsalita siya ng salitang iniintay ko. Ayaw na niya, ha? Doon ka nababakbakan ng dyablo. Amen? Kaya nga kung ayaw mo na, huwag ka magsalita. Minsan, dikta ng emosyon yan. Natouch ang emosyon mo. Amen? Minsan, yan ay bunga ng hardship. Sinong hindi napagod? Sinong hindi napagod? Amen? Meron bang hindi napagod? Sa training? Sir, pambira. Yung training namin, comfort. Wow! Talaga? Ang training mahirap talaga. Pero, salamat sa Panginoon. Sipin mo, pupunta ka sa Bible School, morning, may mga time, magpipreach kami sa bus. Pagkatapos, may dala kaming rice cooker. Habang magpipre kami, may gugulong na rice cooker doon sa bus. At sasabihin ng mga Uy, kaninong kaldero to? Sabi ko, hayaan nyo lamang po yan. Wag ho kayo magpa-interrupt sa kalderong yan. Man shall not live by bread alone. Tayo po ay manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ayun. Pagkatapos ng prayer, akin yung kalderong yan. Okay lang yun. Nung first year kami, pambira, bit-bit ang makinilya, bit-bit ang gitara, bit-bit ang damit, bit-bit ang pambira, may mga nakahangir, para kami manlalakbay. Oh, pero ang init-init ng panahong yun, pagka kami magsasakay, wala kaming commute, wala kaming service. Yung iba sa inyo, inihahatid pa ng pastor. Wow. You're so spoiled. Tapos, habang nagdadrive ang pastor, mulat na mulat ang pastor, ikaw, humihilik pa. Amen? Spoiled. Endure hardship quietly. Amen? Amen? Kaya nga huwag kayo magre-reklamo. Amen? Kaya, mabdid, live for God's approval, not man's approval. Amen? Get what you can get. Distracted soldiers. Pagka ikaw, minsan kasi ang mga Kristiyano na nasa training, nadidistract ng maling relasyon. Isa sa ginagamit ng dyablo ay yung illegal relationship. No? First year pa lang, namimili na. Sino kayang ipinagpagpe-pray ko dito sa mga to? Nakakalungkot, ang pinamimilian, mga lalaki din. Ang bihira. Amen? Pag first year ka, stay focused on God's calling. Mini mo. Ang bihira. Pinipili mo na. Nung may mapili ka, akala mo na may gusto ka. Huwag kayo mag-focus doon. Hindi pa yan. Amen? Hindi pa yan. Marami ka pang dadaan ng training, pero i-take mo lang ng i-take yung training na yan, yung hardship na yan. Amen? Enjoy mo lang yung ministry. Enjoy mo lang yung ikaw ay nasa training. Huwag ka munang mamili na magiging katuwang sa buhay. Dahil baka yan ay iyong maging kaaway. Amen? A distracted soldiers is an ineffective soldiers. Distracted soldier is an ineffective soldier. Kaya tayo hindi nagiging effective. Effective. Paano ba yan? Effective. Kasi tayo ay nagiging distracted. Kasi sa halip na ang pinagtutuunan mo ng pansin, training, ang iniisip mo, babae. Ang iniisip mo, lalaki. Amen? Hindi ho yan pinag-iisip sa panahon natin ngayon. Amen? May tamang panahon. At kung hindi man loobin ng Panginoon ang tamang panahon, basta ikaw ay nasa Panginoon, okay lang yan! May katuwang ka nga sa buhay na wala ka naman sa ministry. Ang tawag din ay salot sa buhay. Amen. Oo, totoo yan. Di bali ng mag-isa, wag lang magdusa.
Yung iba naman, di bali ng magdusa, basta may kasama. Bihira. Akala nyo masaya pagka wala sa ministry tapos may katuwang ka sa buhay? Hindi naman talaga katuwang sa buhay yan eh. Amen? Amen? Gagandang lalaki nyo, nagmamadali kayo? Huwag kayong magmamadali. Ladies, ang gagandang babae nyo, nagmamadali kayo? Huwag kayong magmamadali. Amen? Ang nagmamadali lang, yung walang itsura. Amen? Oo. Hayaan nyo lang yan. Amen? Ecclesiastes chapter 3, verse number 11. Amen? Everything is beautiful in His time. 2018, sabi ni Pastor, mag-asawa ka na. Pastor, pag-pray ko po. 2019, kinausap ulit ako, mag-asawa ka na. Pastor, pag-pray po natin. Pinag-pray ko na yun. Pag-pray pa po natin, Pastor. Salamat sa Panginoon. Ay, 2009. 2008, 2009. 2009, sabi ni Pastor, pag-pray mo kaya yan? Sino po, Pastor? Yan, nakanta. Sabi ko, sige po, Pastor, pag-pray ko po. Pag-pray lang pala eh. Sige, pag-pray ko din. Pag nagsalubong ang prayer mo at prayer ko, sige, simulan natin. Kailan po, Pastor? 2 months from now. October, November, December. December, nag-usap kami. Ano? Mukhang nagsalubong ang prayer natin. Kumusta? Pwede, Pastor? Pwede. January, kinausap na. Biyaya ng Panginoon. May, kinasal na kami. Ganun lang kabilis. Alam niyo, mawatid, kayong mga nag-iisip ng ganyan at hirap na hirap kayo. Hindi naman kayo dapat magpakahirap kaiisip. Hayaan nyo ang man of God ang gumawa. Amen? At ang Diyos ang gagawa, hindi ikaw. Oo. Biyaya ng Panginoon. Oh, wow. Praise the Lord. Meron akong magandang asawa. Mabait. Supportive. Kasama ko sa ministry. Kahit na may hardship, hindi ako iniiwanan. Amen? Nasaan yung listahan ko dito ang sinabi niya? Okay? Endure hardship quietly. Pag nahirapan ka, huwag kang magsalita. Kasi ang dyablo nag-aabang yan. Numero 1 chismoso yan. Huy, pambira. Si, discourage. Second year na yan, si 20. Bawasan natin para maging 19. Ayan. Inihintay ka niyan. Amen. Mga first year, inihintay kayo. Amen? Kaya magpatuloy. Lastly, number 3. Endure hardship until we reach the quality service for God's glory. Amen? Without quitting, endure hardship quietly, endure hardship until we reach the quality service for God's glory. Alam niyo po, pag ang hinahanap natin ay quantity, mawawalan tayo ng quality. Pero pag may quality, magpuproduce siya ng quantity. Are you still with me? Amen? Kaya nga, mabdid, every trial is an opportunity to trust God more deeply. Deeply. Pag may trials, the road of discipleship is marked by cross before the crown. Habang tayo nagpapatuloy at tinatake natin yung hardship and training sa buhay natin, merong cross. Pero bago magkaroon ng crown, may cross na dapat tayong kargahin. Amen? Amen. God never weighs and the hardship of those who walk with Him. Praise God, hindi nawalaan ng kabuluhan yung hirap. Na aking naranasan, training sa Bible school na ako'y Bible student. When I was in mission, sabihin ko sa inyo, from the bottom of my heart, hindi po ako nahirapan. Totoo, Pastor? Hindi po ako nahirapan.
Yung alas 10, alas 11 na uwi ko, galing soul winning Bible study, ginagawa ko na yun dun sa Santa Cruz. Inaabot ako ng 1:30 ng madaling araw, uuwi galing sa Bible study. Dahil may mga questions, may mga pinupuntahan. Hindi kami napayag na may mga member, may mga dinidisciple na hindi mapupuntahan sa loob ng 1 linggo. Pero salamat. Kung ano yung ginagawa ko doon, yun din ang ginagawa ko doon. Kung ginagawa ko doon, at gagawin ko din doon, mahirap ba? Sanay na ako doon eh. Mag-asawa kami, ang support namin, maliit lang. Binalabas ako ni Pastor sa church dahil may asawa na, sabi ni Pastor ay umupa ka ng bahay. Sige po, Pastor. Hindi ko naman naitanong kung sinong uupa, ako ba o yung church. Nahiya ko ng balkan, wala naman kami support kundi worth 300 pesos noong time na yun. So, 600, mag-asawa na kami. Uupa ng bahay, anong gagawin mo doon? Pagkain, kuryente, tubig. Salamat sa Panginoon na meron lupa yung misis ko. Kaya masarap mag-asawa na may lupa eh. Amen? Hindi, kapirasong lupa. Naging karpintero naman ako, nasanay na. Doon, ginawa ko yung bahay. Wala nang upa. Unti-unti. Sa biyaya ng Panginoon, tumira kami doon sa bahay, walang pansara ang bintana, walang pansara ang pinto. Pagkatapos, yung palupo namin, walang bubong. Bubong lang. Nabutas. Nung umulan, nandun kami sa isang sulok. Okay lang. Yung lugar namin ang tawag Pulong Diablo. Walang pinto, walang bintana na pangharang. Pero ang lugar namin Pulong Diablo. Pag may nag-away, pag may nag-iyakan, nagsigawan, kinabukasan may nakaburol. Pero salamat sa Panginoon, hindi man kami pinabayaan ng Panginoon. You know what? Pinrovide ng Panginoon. Walang ulam, bibili lang kami ng ulam. Nagkaroon kami ng anak, 2. Ang ulam lang namin, pag may dadaan magtitinda ng ulam, ano pong ulam? May menudo, may kaldereta, may nilagang baka, nilagang baboy. May sabaw po kayo. Yan. Bibili lang kami, 5 pisong sabaw. Pambira, sabaw lang pala kukunin mo. Sabaw lang po. Maglalagay isang mangkok na sabaw. 5 pesos. Ulam na namin yung 4. Ginawa namin doon, pagdating doon, ginawa pa, hindi po kami kawawa. Mind you, hindi kami kawawa. Kung hindi nyo naranasan yan, kayo ang kawawa. Amen? Dahil kung naranasan namin, doon, naranasan din namin, nothing new. Amen? There is no new thing under the sun. Yun ang prinsipyo namin. Okay? Wala pong nagtitinda ng ulam na may sabaw doon. Pero kami ang gumagawa ng sabaw. Sibuyas at asin. Lalagyan lang ng malunggay. Papakulo ng tubig. Ulam na namin yun. For 1 year, 2 years, pero nung pinagpala ng Panginoon, wow. Yung malunggay, may itlog na. Pambihira. Ngayon, yung malunggay, may manok na. May tinola na. Amen? Natitira pa yung iba. Kaya nga may hardship, just keep on. Magpatuloy lang. Amen? One day, yung resulta ng inyong training, mai-enjoy mo. Masasabi kong, purihin ng Panginoon, I can really enjoy. Amen? I really enjoy my training na ngayon ay resulta, pinagpala po ng Panginoon. You want to be blessed by God? Take the training. Tayo tumayo, tayo manalangin.